Nakauyari na naman, baliktaran naman sa kanyang kamay ito si Digo ngayon. Panahon ito ay bakit ba hindi? Itong kanyang pinasara na Rappler noong 2018 ay naku, binaliwala ng Court of Appeals, binaligtad yung pagsasara ni Digong dito sa Rappler. At ngayon yan nga nagpe-press conference na si Maria Ressa, ito yung chief editor ba o owner nitong Rappler. Yan nagpe-press conference siya kasama itong kanyang lawyer. Ayan, naku, grabe. Kaya naman gagalit na naman ang kampo ni Duterte rito. Baliktaran yun, hindi makakatulog yun. Nakanan. Ay pagkatapos yung kanyang kumpare, yung kanyang spiritual advisor si Kibuloy, ay na-freeze pa. Court of Appeals din ang dumali. Na-freeze yung yung kanyang mga assets. Nako, matindi nangyayari. Tapos yung mga pahayag ni Sara. Ano bang pahayag ni Sara? Yung tinutuligsan niya ang gobyerno, yung pagbaha na yan, yung tado ay sunod-sunod na sa mga dayukan. Ilang sa sinabi ni BP Sara, pero kung balikan mo, nung panahon ni Duterte ng kanyang tatay, ano ba yun, 6 years yun, ay sunod-sunod na sa dayuhan, yung kanyang tatay na si Digong, sunod-sunod na sa Inchik, tayo rin ngayon, sunod-sunod na sa ICC, hindi sunod-sunuran, tayo lang, iniimbestigahan naman yung nangyari noong 2011 hanggang 2019, talaga may jurisdiction na ICC ron. At saka malinaw naman, hindi pinagbabawalan, hindi pinipigilan. Paano mo pipigilan yun? Wala yun sa international law, napipigilan mo yung ICC. Ano ka, hello? Pipigilan mo yung ICC? Ay anak ng tete, International Criminal Court. Para ka naman yung para kang barbaro, para kang barbarian yan. Pipigilan mo yung isang international organization na mag-imbestiga noong nangyari drug war, patayan sa drug war noong 2011 hanggang 2019. Ay may jurisdiction sila doon dahil miyembro pa tayo noon. Anak na ngayon. So masayang-masaya nga si Maria Ressa. Pagkatapos babalikan natin yung survey, ay 16% na lang ang pabor sa Duterte, samantalang sa Marcos 36%. Yan yung po kalaki ang agwat. So yun, mukhang maganda na nangyayari at ito naman mga umaalma, mga Duterte group umaalma lang yan kung ano-ano sinasabi dahil silang apektado ay gumawa sila ng hindi maganda ng kanilang panahon, tapos ngayon nagagalit kung sila ay nasa sagasaan itong bagong patakaran ng gobyerno. Ito pati tatay ni PBBM ibang-iba dito kay PBBM tinan mo, napakaluwag na sa media. Hindi naman natin sinasabing inumpluwensyahan niya, pero at least mukhang hindi naman siya nang babraso sa pinababayaan lang gumulong itong judiciary natin, tulad nga nito, Court of Appeals. So yan, binalik na. So, ayos na ayos to. Meron naman tayo isang malayang mamamahayag na Rappler. Galit na galit si Digong dito kasi palagi itong namumuna hindi naman pwedeng hindi mamumuna kasi fourth state ang media. Ano naman niya, hindi pa napakasagwa naman ako sunod-sunuran ang media. Ano gusto nila ang gusto nilang media tulad ng SMNI na sunod-sunuran sa Duterte Group. Hindi pwede yan. Kailangan parehas malan, dapat patas yung media. Iyan ang layunin paano maintindihan ng mga kababayan natin ang nangyayari, tunay na nangyayari kung walang honest na media na katulad nitong Rappler. Sinabato, sinabonggo ko, galit na galit dito kasi nasa sagsahan sila Ito ang tinira ni Duterte nung panahon niya, Rappler, ano pang isang isinara, ABS-CBN hindi masyado natulig sa kanya pero isinara. Yan ngayon. So baka may pag-asang maibalik ang ABS-CBN, although medyo mas komplikado yung kasi alam ko nasa Villar Group na yung yung hindi naman antena ang tawag yan ano bang tawag doon sa satellite ba yun? Kung ano man hindi ko alam basta mga Villar Group na yata ang may hawak niyan. Okay, so anyway, congratulations to Maria Ressa and to Rappler. So kung mababasa nyo dyan, nakalagay dyan Rappler press conference after Court of Appeals voids 2018 Rappler shutdown. So binaliwala ng Court of Appeals yung shutdown ng Rappler. In other words, ibig sabihin ay walang nangyaring shutdown, kinukonsider na walang nangyaring shutdown. So back to status quo itong Rappler at ito yung magpapangsyon na sa tingin ko. Wala na kailangan mga additional ceremonias para ito yung magpangsyon ulit. Kasi nga, void binoid ng Court of Appeals yung pagsa-shutdown nito. Ay napakaganda nga nitong pangyayari na ito So yan ang isa sa magagandang nangyayari ngayon sa panahon ito. Okay, abangan pa natin ang iba pang mga magagandang maganap sa bantang ito at salamat naman at sana ay tuloy-tuloy na nga na huwag nang makabalik sa pamumuno yung mga nagpahamak sa ating bansa, sa ating lahat sa loob ng 6 na taon. Yung bangungot na bumagsak sa Pilipinas, nakala ko hindi na tayo mahigising sa kaliwanagan. Ayan, sana tuloy-tuloy na itong kaliwanagan na ito at huwag na sana tayong bumalik pa sa bangungot
ng nakaraang 6 na taon sa panahon ni Digong Duterte. Talagang yan ang pinakamatinding bangungot na bumagsak sa Pilipinas.